na or ang Genesis, mukhang makakalimutan na naman ang Malakay. Okay, ulitin ko yun. Good evening, Pastora. Yung lahat ng pangyayari sa Old Testament, particularly mula doon sa mga angkan ni Jacob hanggang sa Book of Malakay, walang bago dyan. I-describe na ng Panginoon lahat ng terms and conditions doon sa Book of Malakay. Inorient sila kung gagawin nyo ito ang mangyayari sa inyo. Kung gagawin nyo ito ang mangyayari sa inyo. So, ayan. And very literal na nangyari sa kanila yung mga yan. So, paikot-ikot. So, yung nabanggit ko noon, parang ang tao, hindi tumitigil sa kaiikot. So, I liken it into a spiral. So, Adam and Eve, paikot-ikot sila sa garden and then na-kick out sila, paikot-ikot dun sa labas. And then, Abel, paikot-ikot, wandering around. And then, ayan, lahat ng tao dyan. In Israel, pagpunta nila sa wilderness, paikot-ikot rin doon for 40 years. And then, pagkatapos nila sa wilderness, kung napansin ninyo, paikot-ikot lang ang kwento. Paikot-ikot ang kwento. May babagsak sila, tapos magkakaroon ng revival, ikot na naman, pabalik-balik. At parang ang buhay ay isang siklo. So sabi nga nila, Brother Will, bilog ang mundo. Paborito mo ata ang bilog, bro. Yan lang ang bilog na kwadrado. So, ayan. Hindi ko alam yan. Inosente. So, ang nakakalungkot, they went to yung banta sa kanila na mabubura yung bansa nila. So, and they went to the 70 years of exile. And the Lord is faithful rin na may remnant laging naiiwan. May remnant na naiiwan. Ibig sabihin, there is always faithful ones na yun yung pinagbabasihan ng Panginoon na hindi wakasan ang kasunduan. For example, lahat may remnant lagi eh. For example, dito sa buong mundo, noong panahon nila Noah, meron si Noah and his family na remnant eh. At ipagpagapo ni Apo Diyos kanyada nga remnant. Iyay continuous nga ituloy na latayay covenant na. And then ganon paikot-ikot, there is always a remnant. And di ba nag-complain si Elijah? Nag-complain si Elijah na nag-iisa lang akong matino, sabi niya. Wag mong sabihin yan. May libo diyan na nakatago diyan. I set apart a remnant for me, sabi ng Panginoon. There is always a remnant. So yung napunta sa exile, those are remnants. And then parang ang ginawa ng Panginoon, inirehab sila. Tama bang gawin yun? Na-addict sila sa kasalanan, na-addict sila sa kapasaway eh. Na-rehab sila for 70 years doon. And then napagtanto nila, mali sila, nag-repent sila, and then they prepared their heart, and nang naabot yung 70 years of rehab, 70 years of exile, ibinalik sila ng Panginoon. Kaya makikita natin yung huling 3 libro na pinag-aralan natin, tama ba? Huling 3 libro, Hagay, Sekaraya, and then itong Malakay. These are post-exile. Pagkatapos ng exile, pagkatapos ng rehab, ibinalik sila doon sa promised land. So magsisimula ulit sila. The Lord is giving them a new beginning. Kaya okay, ibabangon ulit nila yung mga bakod nila, ibabangon ulit nila yung faith nila, yung symbol ng faith nila, yung temple, and that's my sermon this morning doon sa church regarding Hagay. And ang nakakalungkot, pagdating dito kay okay pa doon kay Hagay eh. Kay Hagay kasi nagminor lang sila sa pagpapatayo sa temple. So sinasabihan ni Juan, nagkaka-delete kayo, hindi minamalas kayo, parang gano'n, dahil hindi nyo pina-priority ang Panginoon. Kasi basically, ang gusto lang naman ng Panginoon sa atin, sa kanila at sa atin,
is that we put God first in our life. Seek first the kingdom of God. All these things will be added unto you. So, ayan. Kaya tuwang-tuwa ang Panginoon kay Jesus eh. Tuwang-tuwa ang God the Father kay Jesus because He always put the Father in the first place. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Love your neighbor. Only, yun lang. Yun yung summary ng Ten Commandments. For God, and then 6 for man. So, but always put God first. Mikot lang doon. And, sabi ko nga, okay lang kasi nag-minor sila. Si Karaya, okay rin lang. Pero dito sa Malakay, parang bumalik sila sa dating sitwasyon bago yung exile. Parang, anong nangyayari sa bansa natin ngayon? Nandyan na naman ang mga addict, nandyan na naman yung mga holdapan, ang dami na namang crimes. So, parang ganun yung nangyari eh. Ganun yung nangyari sa kanila. And ito yung sitwasyon ngayon na kinakaharap ni Malakay. So, si Malakay is the last writing prophet. Sabi nga natin dito sa notes natin. Siya yung pinakahuling writing prophet. Maraming propeta. For example, yan sa Hong Kong, you have 6 pastors. 5. You have 5 pastors and may writing pastor ba sa inyo? Kagaya sa mundo natin, there are so many pastors but few are writing pastors. So parang ganun. During their time, napakaraming prophets because ministers during those times are automatically called prophets. But si Malakay ang isang nahuli na writing prophet. And siya yung huling nangusap ang Panginoon sa kanya. And then for 400 years na ang Panginoon. Or of course, mayroong mga prophets but wala nang mga mensahe ang Panginoon. So, parang ang nangyari dito, parang yung mga lovers ninyo, yung away kayo ng away, parang asot pusa, away ng away, sumbatan dito, tapos biglang nanahimik ang isa. parang ganon. Tumahimik ang isa at hindi na umiimik. Hanggang sa ninenervyos na rin yung isa. For 400 years na nahimik ang Panginoon, yun yung sabi nila. But actually, during the time of Malakay, nasabi ni Malakay na may parating. May parating and he prepared the people for that. Pero inabot pala ng 400 years yung paghihintay nila. So, kaya dito sa notes natin, the silence will be broken by the Lord's messenger. Sabi dito, John the Baptist, the voice of the one crying in the wilderness. Nabanggit ni Malakay ito, na i-prophesy niya ito. So, bakit nasulat itong aklat na ito? Si Malakay, ministered, sabi dito, nagministro siya 70 years after Haggai and Zechariah. So, 70 to 100 years, around 100, estimated nila. Pagkabalik nila mula sa exile, mga around 70 to 100 years, dito nagminister si Malakay. So, generation pa lang to. So, hindi matagal. Hindi pa matagal. Parang buhay pa, marami pang buhay na galing sa exile. So, ayan. Nag-minister siya dito sa area ng Judah. Of course, Judah kasi hindi na na-restore yung Northern Kingdom. So, of course, na-establish na yung temple, na-rebuild nila yon. And then, just like my message this morning, na-rebuild nila pero of course, hindi kasing ganda ng temple ni Solomon. Kasi, syempre, well-funded yung temple ni Solomon and then well-designed. So, ayan. Napatayo nila pero okay lang. Pero rinihab or ang tawag nito, pinaganda ito ni Herod, pagdating ni Herod. Na si Malakay, hindi siya kilala.
walang information masyado sa kanya. Ang ibig sabihin ng pangalan niya is my messenger. At may mga idea nga na sinasabing possible raw na hindi Malakay ang pangalan ng author nito, kundi a title of the book na sinasabi, My Messenger. My Messenger. Kasi dito sa loob ng aklat na ito, may 4 na messenger na tinutukoy. The priest of the Lord, John the Baptist, the Lord Jesus Christ Himself, and the people of the Lord. Ini-expound niya rito itong 4 na messengers of God. So, ayan, itong mga priests were to be messengers of God. But itong mga mensaherong ito, they were corrupted. So the Lord will be sending someone to prepare the way of the messenger, Messiah. So ayan, a messenger who will prepare the way for the messenger. And the Lord Jesus Christ, the Messiah, the messenger of the covenant, of the new covenant, ayan, pupunta ulit siya sa temple and dadalhin niya yung kwan. So, hindi masyadong mabagsik si Malakay. Simple lang siyang magturo. Pero of course, mabagsik pa rin yung dating ng mensahe niya. And then the people of the Lord, those who fear the Lord, sabi dito, mamamarkahan niya, they will become witnesses to speak of Him and for Him, sabi dito. Okay? Anong nilalaman ng aklat ng Malakay? Pag-aaralan natin. Sabi nga natin, around 100 years, 70 to 100 years, parang bumalik rin lang yung kwan. Bumalik rin lang yung mga kasalanan na pinurge ng Panginoon sa kanila. At nanlamig sila sa Panginoon, naging corrupt rin sila. Ayan, nagdiyos-diyosan rin, naging religious rin lang. Wala na yung worship in spirit and in truth, parang ganon. Injustices, bumalik rin lang. So, imagine if you are God. Siguro sa atin, pag iisipin, anong gagawin ko sa inyo? Parang, I've done the worst thing. parang ganon eh. Na hindi kayo natututo, hindi kayo parang ganun. And of course, we praise God na anos ni Apo Diyos. Kasi in our Christian life, makakasalamin naman tayo rito eh. Minsan, hindi mo namamalayan nanlalamig ka. Pumupunta ka na sa simbahan pero wala. You were consumed by the spirit of apathy. Wala ka nang pakialam. Parang ganun eh. Yung parang manhid. Yung ibig sabihin kasi ng apathy, manhid. Naging manhid tayo sa Panginoon. Parang ganun. And we praise God, the Lord always brings revival. And bumabalik tayo, nare-revive tayo. And then, minsan, gaganon-ganon na naman. Going through the emotions. And the Lord will bring revival again. So by the grace of God, we are being upheld. So parang ganon. So kaya ang nilalaman nitong aklat ng Malakay, in-expose niya yung corruption ng Israel, yung mga kasalanan nila, kinonfront niya yung mga pagkukulang nila. And ayan, parang argument yung ginawa ni Malakay dito. Parang nagsusumbatan itong magsing-irog. Parang nagsisingilan. Parang yung kantang agsinatan bakit? Kukwamti yung bingbingan nga kanta ti Ilocano. So parang gano'n, nagsinsiningir da. Sinsiningir. So, ayan, titingnan natin kung ano yung pinag-aawayan nila dito. Ayan, naka-address sa temple and the priest kasi sila mismo naging wicked eh. Naging wicked. Hindi lang yung Israel as a whole. Bumalik talaga na kahit yung temple corrupted. So actually,
Noong dumating si Jesus Christ, mild na yon. Di ba nagbalibag na si Jesus ng table doon eh. Parang nagwala na si Jesus doon. Pero actually, yung situation during the time of Jesus, mild na yun. Mild na yun. Kasi parang sa pananahimik ng Panginoon, parang nangriknada mo. Nangriknada. Kaya itong group of Pharisees, they try to appease God. Iso nga, kailangan ta nga, oy, simpahan tayo, tiko, simpahan tayo, dagiti gargaraw tayo. And the problem with that doing, yung ginagawa nilang pag-ayos doon sa sinusubukan nilang i-appease ang Panginoon, naging plastikan. Maganda rin siguro sa una. Maganda sa una yung system ng mga Pharisees. Pero naging plastikan ang nangyari. Yan, abutan ni Jesus Christ yung panahon na yon. Okay? Ayan, sabi dito, yung buhay nila, naging, alam mo, mga congressman natin, nilalaro nilang batas eh. Tinitingnan nila yung loopholes, and sa mga loopholes, doon din nila pinagkakakitaan. So, ayan, maraming ginagawang politiko, pinag-aaralan nilang batas and titingnan nila yung butas. Doon sila magkakapera. Parang ganyan rin ang ginawa dito. Dahil may batas na regarding sa divorce dito. Kasi yan, away na yan tinatanong na ng mga Parisian kay Jesus. Inargue na may batas naman tayo ng divorce. Kasi ang nangyayari dito sa sitwasyon na ito, kahit simpleng mga bagay, parang ginagawa nila yung loophole ng batas to divorce yung mga asawa nila para mag-aasawa ng iba. So parang ganun yung ginagawa nila. And inaabuso nila yon. And the argument went through kahit sa panahon ni Jesus Christ. So, ayan, hypocrisy, mixed marriage, bawal sa Hudyo yun eh. Ayaw nila yung, hindi kagaya sa Pilipinas na tuwang-tuwa tayo pag, uso tong AFAM. Mixed marriage. Ang Pilipino, nagiging mistiso, gumaganda, mga pumupugi yung mga resulta pag na-mistiso eh. Adultery, divorce, neglecting tithes and other sinful behavior, kasi very very big issue to mga to talaga. Kasi papunta tayo sa tithes. Tithes is a major teaching, isang malaking teaching doon sa system ni Moses. Kasi in the Old Testament, isang lecture kasi itong tithes isang lecture. Maybe we will present it later. Because may mga research na lahat ng religion in the ancient time, they have this concept of tithing. Tithing is a form of worship. It's not a law. It's a form of worship. Kahit anong religion noon, pag pinili ko sana na ang relihiyon ko sana napanood nyo naman yung di ba? Napanood nyo naman yung Three Idiots. Kung napili mong Diyos mo, yung baka sa likod ng bahay ninyo, paano may ipapakita yung pagsamba mo doon? Na yun yung Diyos mo, tithing. Binubuhos mo yung 10% ng kita mo. Everything I have is yours, sabi. And this 10 symbolizes the whole. Ay, kwintas mo, amin yung kwarta dyan, yung baka. Lock mo dyan, giling mo dyan, tiruot nyo, pakan mo. Parang ganon. And kay Moses, he adopted that system and pinasok nila doon sa religious system nila yung tithing. So talagang pasok sa law ni Moses yan. But generally, ang tithing is a form of worship. So in our time, it's not a law. We adopt from aatras tayo before the law kay Abraham. So ayan, it's a form of worship. And bukod doon, naging yung pagsamba nila, mababaw na lang yung pagsamba, ritualistic na lang. Dati,
dati we accuse the Roman Catholic dito na they just go for religion, pag Sunday pupunta lang doon. Pero nakakalungkot, even Pentecostals ngayon parang walang pinagkaiba. Many go to church na wala, papalipas lang ng linggo kasi hindi kumpleto ang linggo pag nakasanayan mo kasi eh. So parang gano'n, nagpa-check lang ng attendance, pumasok sa church, naghihintay ng oras, tingin ng tingin sa relo, mga gano'n. Parang gano'n. Kasi iba ang Pentecostalism noong 80s and 90s. Talagang pag nag-move ang Holy Spirit, walang uwian, walang kainan. Parang gano'n. Alive. There is a great discrepancy doon sa faith. Pero nakakalungkot. Hindi mo na ma-accuse ang Catholic alone ng ganon. Even us, napaka-rampant na sa churches natin. So, ayan. Yung casual attitude about worship, yung standards ng Word of God, nababago, nababaluktot, and ayan. And pag nag-alay sila, ayan, pag nag-alay sila, binabanatan ng Panginoon eh. May mga argument, different arguments dito. Tingnan natin yung iba't ibang argument. Hindi niya masyadong diniinan kasi dito sa kwan. Pero tingnan natin itong kwan. Dito sa unique features of the book. Pag pinag-aaralan mo ito, makikita mo yung sumbatan ng dalawang partido. Yung dalawang lovers na ito. Itong Lady Israel, tapos ang Gentleman God. So, may mga tanong ang Panginoon and may mga accusation rin sa kabila. So, yung sa verse 1, and punta tayo doon sa kwan. Malakay chapter 1, verse 1. So, sabi ng Panginoon, I have loved you, says the Lord. Minahal kita. So, yun yung sabi ng Panginoon. Pero ang sumbat ng kabilang partido, paano mo kami minahal? Paano mo nasabi? Parang ganun eh. Hindi ka nga nagbibigay ng chocolate eh. Parang ganun. Sinukat sa pag-ibig yung kat. So, itong sumbat ng partido ng Lady Israel na in what way have you loved us? Dito, na-expose na yung sin of ingratitude. So, grabe. So, kaya yung sumbat ng Panginoon eh, ito, gumamit si Malakay ng itong idioms ng mga Jews na yung comparative idioms. Was not Esau Jacob's brother, declares the Lord. Yet I have loved Jacob, but Esau I have hated, and I have turned this hill country into a wasteland and left his inheritance to the desert. So parang ang point eh, anong kaibig-ibig sa inyo? From the very beginning, yung tatay nyo manloloko. Parang ganun sana eh. Wala namang kaibig-ibig sa inyo. Pero I chose to love you. I chose to side with you. Parang ganun yung sinasabi ng Panginoon. Though we have been crushed, we will rebuild the ruins, sabi ni Edom. Very proud rin itong si Esau eh. Pero, ang sumbat ng Panginoon, they may build, but I will demolish. They will be called the wicked land. A people always under the wrath of the Lord. You will see it. You will see it with your own eyes. Say, great is the Lord, even beyond the borders of Israel. Ang Israel, anong pinagkaiba ng Israel doon sa lahi ni Edom, lahi ni Esau? Pareho namang kwan eh. Ang Israel nga eh, buti yung kabila, walang covenant. Ito, may covenant. Pero nag-idolatry, ginagawa niya lahat. Walang pinagkaiba. Injustices after injustices. Wala silang pinagkaiba. Pero parang kung tutuusin ng Panginoon, parang pasalamat ka, minahal lang kita eh. Mahal lang kita eh. Pag hindi kita mahal, sinipapukan, parang ganun sana eh. parang ewan ko ba nung kaigibig-ibig sa Israel? Eh, nasabi ng Panginoon, na manata ang Panginoon, and then ang Panginoon tumutupad sa panata. Parang ganun. The sin of ingratitude, nandun yun.
So, ang sumunod dito, pagdating doon sa verse 6, a son honors his father and a slave his master. If I am a father, where is the honor due to me? If I am a master, where is the respect due to me? Says the Lord Almighty. So, dito makikita mo sa pangalawa yung irreverence. Walang paggalang. Walang paggalang. So, ito magandang mag-reflect tayo dito. Kasi yung sin of ingratitude, kaya sumsumraan ni Paul na ito eh. Kaya sinasabi ni Paul na in everything give thanks. Magandang pag-uugali ng Kristiyano na bago ka, tinuturo ng maraming maraming motivational speaker, particularly Bo Sanchez. Sabi niya, huwag kang tutulog na wala kang inisip na ipapasalamat sa Panginoon. If you have a notebook, write it. So, kasi sabi ni Paul, in everything give thanks. And sa atin minsan, sinusumbatan natin ang Panginoon na parang walang ginagawa ang Panginoon. Mag-ingat tayo doon. Sa pangalawa, yung irreverence, walang paggalang. Parang nasanay ka sa Panginoon and then nawala yung holy fear, holy reverence sa Panginoon. Kaya sinasabi na ng Panginoon, nasan yung paggalang na para sa akin? Kaya sa akin nga in response sa pagmamahal kung bakit ako naging pastor, bakit ako sumusunod sa Panginoon. Kasi nakita ko yung during yung paglaki ko, meron sa akin tong ingratitude sa Panginoon Lagi kong nasa isip ko na kakainin mo na nga lang, hahatiin pa sa iba. Pero kung i-analyze mo, kumakain ka dahil sa nasa ministry ka, parang ganun The ingratitude, but the grace of God made me realize these things. So yan, irreverence. Sabi dito ng Panginoon, it is you, priest, who show contempt for my name. Kakatakot nito. For example, tayo yung priest or tayo bilang pastor. Parang tayo yung nakakasira sa pangalan ng Diyos. It is you, priests, who show contempt for my name. But you ask, how have we shown contempt for your name? Sabi dito, by offering defiled food in my altar. So, but you ask, how have we defiled you? By saying that the Lord's table is contemptible. When you offer blind animals for sacrifice, is that not wrong? When you sacrifice lame or deceased animal, is that not wrong? Try offering them to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept you? Says the Lord Almighty. Kaya sa atin, magre-reflect tayo minsan, sarsarming tayo dito minsan. Kasi sometimes, even me, as a pastor, may mga tiyempo na pasa kumplemento ka May mga tiyempo na you are not as passionate as you are, parang ganun. Nangyayari sa atin yan. And lagi mong pinagpe-pray, Lord, by your grace. Kasi lalo na pag sobrang pagod mo na, mga ganun, just itinatawid mo na lang. And kaya pray ko, Lord, uphold me. Parang ganun. Yung nangyayari sana ito dahil napagod na ako, hindi yung dahil tumablay na ako, parang ganun. So, ikaw ang mag-extend, maglagay ng kalakasan, yung passion na and I praise God. May mga time na ganun. Aakyat ka sa pulpito, hindi mo pa na-arrange yung sermon. Kasi nagkapatong-patong yung schedules mo, parang ganun. And I praise the Lord na every time na tumatayo ako sa harap, pag nandun na, nakita ko ngayon ko, urnuson niya po Diyos yung idea. And then I always thank the Lord na magkakalat tayo dito, Lord. Hindi ko alam yung direction dito, pero just being honest before the Lord. Lord, wala talaga, sagad na to Hindi ko na naayos. Nakatulog na ako, parang ganun. May experience ka ba ganun, Pastor Dennis? Kanina na lang. Kasi,
kaninang umaga, sumro niya allergic. Parang pakiramdam na kaslangay jay may ipan ka nga naglalado kurang jay sa ganang harmon kurang turog siya makaring tig sa pag kaslangay jay ada jay church tatay da kami jay kaslangay nga kurang talaga jay tigsa jay in deliver ko nga sermon di book of Zechariah jay not by might nor by power, but by my spirit kan. Reflect the jay. Tama. Agpaidalan kalatan yung spirit ako sa so dahil ka siya ag physical na physical nakapsot but the spirit di ko ra di ka willing naman. So di pagyamyawan nagtatagsa di deliver ko yung message thank God. Dangay marikam talaga di panangidalan di Espiritu Santo uri even di jay MC tatay ni Ate Marjorie nga adamit di jay plans nagayam nga kaslangay nga i-delivered the message yung blueprint ng Panginoon. So, I thank God kasi uray no kasjay grace talaga ni Apo Diyos. Sa mga kasama diyan sa Hong Kong, in your ministry, may mga time ba na nakakaranas kayo o kami lang na mga makasalanang pastor? Hindi. Hindi ko alam. Lahat tayo makasalanan, pastor. Meron pa rin. Hindi kanina, nagigilty ako kay Kwan eh. Yung anak ng Sunday school teacher. Kasi kami yung nagko-control sa likod eh. Sa lawak kasi ng sermon, I've been studying Malakay. Nasa dami ng pinag-aaralan mo. Sa dami ng punto, hindi mo alam kung ano nang i-deliver mo. Yun yung nangyari sa akin kanina. Kaya doon sa bahala na dito, Lord. Ang ganda kasi eh. Ang ganda. It's been mula nung nagturo si Pastor June, bago pa yun eh. Kasi hindi natuloy yung lesson. Bago pa yun, ituturo ko sana, pero tagilid sa schedule. So mula noon, pinag-aaralan ko yun. And sa dami ng meditation, hindi ko alam kung anong targetin ko, parang ganun, parang may 10 baka. Hindi mo alam ang huliin mo. Sa dami ng huhuliin mo, wala kang nahuli, parang ganun yung nangyari. And Pastor Emelda. Pero Pastor, ang ganda ng message kanina umaga, really. Thank you po. Yung sabi ko, ang galing ni Lord. Kasi true, yung sa Hagay ba? I think one time Hagay, pero not that. Pero ang galing nung pagkuha mo doon sa yung rebuilding the temple, giving, building our, prioritizing. Building our lives. Yan. Sabi, ang galing ng idea. I like that, Pastor. Very nice. Very anointed. Ang ganda, Pastor. Promise. God bless. Praise God. Thank you. Yung kanina, nagsa-Sunday school si Kuya Dexter. Ginagawa ko yung PowerPoint. Kasi, gumagawa ako ng PowerPoint. Pag tumayo ako sa harap na walang PowerPoint, halatang halata. Halata kasi nasanay na sila na nagpa-PowerPoint ako. So parang ganun yung what. But kanina may point lang taming research eh. Yung isa 6 na points na. Namili na lang ako ng 3 eh. Namili na lang ng 3. But yun nga sabi ko. I praise the Lord kasi meron I think ang reason ko behind dun eh kinapos na ng sa dami ng ni-research mo. Hindi ka nag-aral eh. Hindi ka nag-aral. Pero na-exhaust ka na, puyat ka na, hindi mo madesisyonan. But the Lord organizes your thoughts pag nandun ka na sa harap. I praise God na pag nandun na, ramdam mo na yung passion na many times the Lord saves me.
nakwento ko naman dyan sa Hong Kong, di ba? I'm making sermons sabang kwan. Kasi that is always my kwan kasi. I do not want to come from my brain, Lord. I want to come from your spirit. I want to come from the spirit. Pag magtuturo lang, ang daming libro diyan, pupulot ka lang, ituro mo. But I'm looking for something that comes from your spirit, and yun I want to deliver a kadadaw mo ta. So parang ganun. Lord, y lagi mo na sinasabi. Lord, ayoko magluto, Lord. Gusto ko tagahain lang ako, ibigay mo yung mensahe, isi-serve ko. Ganun kasi yung prinsipyo ko sa pagkuan eh. Alam ko pag gawa-gawa ko lang yung mensahe eh. and yun yung lagi kong sinasabi na, Lord, give me the message and i-deliver ko. Ayoko ako yung nagluluto. So kaya pag gumagawa ko ng sermon, I spend more time praying, seeking, parang ganun. And then kaya nga sabi ko, pinauso ko sa Bible School yung 5-minute sermon. By the end of the course, you must be able to do a sermon within 5 minutes. So parang ganun kasi in my experience, many times ganun ang nangyayari. But dito, iba yung case. Iba yung case dito kasi parang tinolerate ng mga ministers. Tinolerate nila. Hinayaan nila na mag-alay yung mga tao ng mga depekto. Parang ganun. Yung mga rejects yung dinadala sa temple, parang ganun na. Or siguro, nag-angkat yung temple ng mga animal, nasasayangan sila na hindi ma-dispose yung mga na-damage on the way. Parang ganun siguro. And, and nagalit ang Panginoon. Where is the reverence that is due to me? So, yun yung case nila, ganun yung nangyayari sa kanila. And magandang kwan na I always pray na, Lord, sana hindi ako bumagsak. Spare me from this, yung mawawala yung reverence na parang ginagawa mo na lang na ritual. Always give me the fire, Lord. Parang yun yung prayer ko lagi. Kasi I rather stop ministering than ministering up there without you. parang ganun. So, parang yung argument rin ni Moses na without your presence, we will not go. Parang ganun. I got that from the spirit of Moses na kahit walang uusad, kung di ka rin lang sasama sa amin, huwag na lang. Parang ganun. Yan being honest with the Lord. Being honest with the Lord na, Lord, you need to empower me. You need to help me kasi sagad na ako rito. And I think yun yung struggle rin ni Paul. Kaya lumabas yung kwan na His grace is always sufficient. Kasi nakita ko na natatapos naman yung sabi ni Pastora Imelda na ang ganda. That is not from me anymore. That is already from the Holy Spirit. Kasi alam ko ang kalat ng outline ko. Ang kalat ng outline ko. But by the grace of God, His grace is always sufficient. Yung kwento mo, Pastor Dennis, di ba? Yung nag-lead ka ng worship. Nakwento mo yun, di ba? Nag-lead ka ng worship and you feel dry. Can you talk about that? Yung mga I think mga youth camps noon na nararound natin. Even yung may times kasi na ganon. Pastor J create CWC ngayong worship seminar. Yun na pero yung kung talaga yung youth camp noon na na-feel ko na nagli-lead ka ng songs o worship songs na siyempre prepare mo yung mga songs, pinagmanalangin mo ngayon. And then, yung outcome naman sa congregation is, ang ganda naman na talagang makikita mo na they feel the presence of God, umiiyak sila.
Pero ako na naglilid, parang sabi ko sa sarili ko, Lord, but andyan yung mali. Andyan yung mali. Slangay nga, di panunod ko, lugi hindi ko na-feel. Slangay nga, andray ko. Pero sa kanila, pag tingin mo sa kanila, okay naman. Na, ano bang nangyayari? Kasi nga, di panunod ko that time, dabati ko, something wrong kanya. Slangay, parang ganun na, nagtuturo ko ng question sa Panginoon na, bakit ganon? Bakit ganon? Gusto ko kasi, pag yung nararamdaman nila, maramdaman ko rin. Kasi langay kasjay. So, ewan, hindi ko nalagyan ng mga tanong yung isagot yung mga tanong ko noon. Pero praise God, ewan ko, si Pastor Brian Marami rin akong experience sa ganyan. Mga youth camps rin. May mga time na you minister and then nagtatanong ko sa Panginoon, Lord, wala naman akong nakikitang may kasalanan ba ako? Parang wala naman, nagdaman, pakawanin na ka ako. But yun nga, you feel dry. You feel dry. Pero I think the Lord intentionally brought me to that situation. Kasi ang napansin ko, you minister. And then, siyempre, ang young people, naghihintay ng altar call yan eh. Pero ang napansin ko, during those times, you do minister, yung magme-minister, lay hands, at nagmamanifest ang works of the Holy Spirit. Nagli-lay hands ka, and then natutumba sila, may mga nababaptize in the Holy Spirit. And I think, it's one way na pagtuturo ng Panginoon sa akin na it's not you kasi. Para wag mong isipin na anointed ka. Wag mong isipin na sa iyo nang gagaling. So parang na-analyze ko, itinuturo mo bang ganun, Lord, na pag nag-lay-hands ka kasi, hindi ka ang mang-i-islin sa tao. Kundi kahit ganun, alam mo, dry na dry ka. But the Lord is still works in there. Kailan ko ba pre-meets yun? Ay, yung regarding sa kwan, na-message ko sa chat group ng pastors. Si Moses, frustrated na siya eh. Frustrated siya. Kasi asar na asar siya sa mga tao. Ang instruction ng Panginoon, kausapin niya yung bato. Eh sa init ng ulo niya, napalo niya yung bato. Pero, syempre, negative yung case ni Moses doon eh. And, pero, nagbubuglat na yung bato. So, in our luck, the Lord is still brings out water to nourish the people. So parang ganun. At ang reflection ko doon ang Panginoon ipinaranas niya sa akin 'yun para to think na hindi ka laging nasa harap dahil anointed ka. It is still by grace na kahit nandun ka o wala ka, kikilos ako. Parang ganun yung kwan ng Panginoon to bring me low. Kasi pag ginagamit ka ng Panginoon, it's very easy na mag-pop up yung ulo mo, lalaki ang ulo mo. And then may mga time na I think the Lord is training me. It's not about you. The anointing is in the Holy Spirit. It's not in you. It's hindi kon sayo. So yun. But going back to Malakay, iba dito eh. Talagang garapalan na naging parang politiko tong mga ayan. Pagtatalon tayo doon sa chapter 2 verse 17 dito. Chapter 2 verse 17. Yeah. You have wearied the Lord with your words. How have we wearied him? Parang reklamo kayo ng reklamo, you ask. By saying all who do evil are good in the eyes of the Lord, and he is pleased with them. Or where is the God of justice? Accusing God na unfair to Lord. Hey, nakakatakot minsan kasi nasasabi natin yan minsan sa Panginoon eh. Unfair Lord. But the Lord is always fair. The Lord is always fair. And hindi lang umaayon yung sitwasyon sa'yo. But He is always
fear. So, yun, yung complaining na problem na this is the problem of Israel from the very beginning. And I think we mirror, magsalamin tayo sa Israel because this mirrors mankind. Reklamador ang mankind. Inikanda ka, sila nga in-invite na nakipangan. Oh. Nagtamnay mo ti adobo dan. Napangkalang nakipangan, nagriri ka pa. Para parang ganun. It's a nature of human. I think ito makikita natin ang nature ng human ito. Reklamador, unfaithful. Ang Panginoon, in spite of our unfaithfulness, He is always faithful. Tinutupad niya yung side niya sa covenant. Kahit pwede na niyang wakasan yan kasi hindi ka na sumunod eh. So, ayan, sin of unfaithfulness, makikita natin yan sa 3 verse 7. Tingnan natin, basahin natin yun. 3 verse 7. Ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me and I will return to you, says the Lord God Almighty. So, nandun, yung faithfulness ng Panginoon na He is always open. Sa Isaiah nga, come, let us reason together. Sabihin ninyo kung anong argument ninyo. Let us reason together. Kahit guilty. Sabi, as red as scarlet. Gawin natin puti yan. Parang ang Panginoon gusto niya lang maayos. He is faithful to the covenant. And sa covenant kasi He is a merciful God. Nandun na yung mercy, grace. Yun yung nature niya eh. And tinutupad niya yun, always giving second chances. And then, of course, hindi lang yung unfaithfulness na problem nila. Pagtatalon tayo sa verse 8, will a mere mortal rob God? Yet you rob me. Greed. Ninanakawan niya ako, sabi ng Panginoon dito. Sa kanila, this is part of their covenant. This is part of their covenant na they need to do it. Part of the panata. So, in the New Testament, hindi kasi natin pwedeng iangkla na batas to sa New Testament. I always teach na tithing in the New Testament is a form of worship. And going back to Romans, yung argument ni Paul na kahit hindi batas sa kanila, kung gagawin nila, hindi ba nila makukuha yung benepisyo ng batas na yan? So the good thing with tithes and offering, ito personal reflection ko. Kung hindi ka mag-tithes, hindi ka mag-offering, I think hindi dadalhin ng Panginoon yung sumpa sa'yo. Kasi hindi ka naman bahagi sa batas nila. Pero kung nag-tithes and offering ka na out of yung puso mo sa Panginoon, yung benefit na nakapangako sa kanila, mapupunta sa'yo. Mapupunta sa'yo. Yun yung from the argument of Romans. So, ayan. Pagsamba. Ang medyo malalim kasi ang pera kasi umiikot ang buhay natin sa pera. Very sensitive yan. Very sensitive ang issue ng pera kasi dyan yung expression ng pagod natin, lahat, everything sa atin na-express sa pera. So yun. And greed, yung isang problem nila doon. Kasi kahit yung sa Panginoon na, meron din to in the New Testament. Binanat ni Jesus bigay nyo kay Caesar, yung para kay Caesar. Bigay nyo sa Diyos, yung para sa Diyos. So that can be a verse to emphasize na even in the New Testament sinundan ng Panginoon. Malalim itong usapan dito. At maraming makakabanggaan na pastor. Magkakaiba kasi ang view ng maraming pastors. Regarding sa tithes and offering. But I always argue na from the very beginning, tithes is a form of worship. Because Abraham nag-tithes. Sino nagturo kay Jacob na mag-tithes? Diba? Nakatulog si Jacob. Tapos na naginip siya. May hagdan doon.
pababa at pataas yung mga anghel. Sabi niya, pambihira, tahanan ng Diyos to. Sino ba ang Diyos dyan? Kinuha niya yung nagpunganan ng bato. Pwede pa lang unan ng bato. Pambihira. Kinuha niya yung unan niyang bato, tapos binuhusan niya ng langis. Sabi niya, parang kinonsecrate niya. Sabi niya, pag magiging successful ako, yung ikaw na Diyos ang magiging Diyos ko. At itong bahay, itong lugar na ito na bahay mo, dadalhin ko ang aking ikapo. So, si Jacob, automatic. Wala pa yung Moses noon. Automatic na ang concept nila ng tithing nandun. Si Abraham, nung nakita niya si Melchizedek, at alam niyang success niya igaling sa kanya, matik nung nakita niya yung priest of God, he gave his tithes to Melchizedek. So it goes beyond Moses. It goes beyond Moses yung tithing. So linegalize lang nila, pinasok lang nila sa covenant nila. So ayan. So bumabalik tayo kay Abraham pagdating doon. Okay? Greed. Ano pa? Ito, unbelief, sin of unbelief. 3 verse 13. You have spoken arrogantly against me, says the Lord. Yet you ask, what have we said against you? Ano sinabi namin? O, napaka-arrogante ninyong magsalita, sabi ng Diyos. Ano bang sinabi namin? You have said it is futile to serve God. Walang silbi ang paglilingkod sa Diyos. Anong niya maganab medita? What do we gain by carrying out His requirements and going about like mourners before the Lord Almighty? Kaya ngayon maganganap tayo dita, agsangit-sangit dita, agdayaw-dayaw. Mas lakas di ko ma. So, but now we call the arrogant blessed. Certainly, evildoer prosper, and even they put God to the test, they get away with it. So parang yun yung argument nila na the sin of unbelief. So, ingat tayo dito. Ingat tayo rito. And ito yung kasi ang Panginoon nagsasalita na rin dito na parang may tampo na. Napagod na ako sa inyo. Ang bihira kayo. Parang mga ganon yung kwan eh. Pag nanahimik na, iba na. Nanahimik siya pagkatapos ito eh. So, ayan. Makikita natin dito, yung revelation, sabi dito sa notes natin, yung revelation na matututunan natin na pag hindi ka raw nagbibigay ng tithes mo, in this perspective, ninanakawan mo, the argument na ninanakawan mo ang Diyos. No. Ito kasi yung perspective sa kwan, ang Panginoon. Ang sabi natin, sa kingdom kasi, sa concept ng kingdom, ang nasasakupan ng ari, property niya, pag-aari niya. Kahit yung tao, pag-aari niya. Kaya in the concept of Jesus Christ, when you surrender your life to Him, make Him as your personal Lord and Savior. Lord. Pag sinabi mong Lord, pag-aari ka niya. He is the owner. So, landlord. Para the owner. The owner. Ganun yung concept nun. Pag sinabi mong Lord mo ang Panginoon, sinasabi mo, pag-aari ka niya. Paano mo nasabing pag-aari ka ng Diyos, yung laman ng bulsa mo, hindi mo mabitawan? Paano mo mabitawan ang buhay mo kung yung laman ng bulsa mo, hindi mo mabitawan? So parang, ang concept kasi, ang concept ng ownership, in the New Testament, we own nothing. We are stewards. We own nothing. Everything is owned by the Lord. Ang concept ng tithing, sabi ko nga, mahababang topic to eh. Pag nagbilang tayo nung bata tayo, i-introduction na ako rito. Pagsin mo sa blackboard natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anong susunod na number sa 9? Sa blackboard natin ng mga bata tayo. Pansin mo doon sa blackboard natin. May number ba na 10? No, it ends with 0. Kasi in the concept of the ancient, 10 is a one whole.
Sabi. So, one whole. 11, one whole and 1, one whole and 2, one whole and 3. Pagdating doon sa 20, 2 whole. So, parang ganun. Ang sinasabi ng tithes, itong 10% na ito, it symbolizes the whole. Lahat ng nasa akin, pag-aari mo, Panginoon, and I am bringing the symbol of the whole to you. Pag-aari mo ang buhay ko, lahat ng ari-arian ko, lahat pag-aari mo. So, yun yung concept ng choosing a God in the ancient time. Ganito lahat ng relihiyon noon. Lahat ng relihiyon sa pasap fights, meron yung concept na yan. Because you give, you surrender yourself. Sino man yung Diyos na yan. Kaya yung mga Marino na they choose the temple of Diana in, for example, Corinth. Kung bibiyahe sila sa buong mundo, ay iniipon nila yung tithes nila. Hihintayin nilang makakarating sila, dadaong sila sa Corinth para dala-dala yung buong tithes nila, dalhin nila doon. Kasi yun yung pinili nilang Diyos nila. So parang ganon yung concept na it's a symbol of the whole. So, ayan. At sinabi mo, pag-aari ka ng Panginoon, tapos hindi mo maibay. So in the perspective of God, that's robbing me. I own even your life. In the covenant, pinubos kita. So, parang, the Lord, even Levites is kapalit ng firstborns. Lahat sana ng mga firstborn ng Israel pag-aari ng Panginoon. So, Levites na lang yung pinili. Parang ganun. So, yung Levites is symbol of the whole. Buong Israel pag-aari ko, and the Levites symbolizes you all. Parang ganun. And ito ang maglilingkod sa akin on behalf of you. So, parang ganun. Everything is about the symbolism of the whole. So, itong matutunan natin, ninanakawan mo raw ang Diyos based on this covenant. Ninanakawan mo ang Diyos. Nasusumpa ka pag kinakain mo yung pag-aari ng Diyos. And nararanasan mo, nagsasarado ang kalangitan. Ibig sabihin, the blessings of God shuts off. And dahil nag-shut off ang heaven sa'yo, nawawala ang proteksyon ng Panginoon, malayang umaatake yung sa kaaway. Yun yung interpretation dito sa covenant nila. So hindi ko alam kung ganyan rin outside sa covenant kay Christ. Pero kay Christ kasi, we accept Him as Lord and Savior. Sinasabi natin, He owns us. So, how do you express the ownership of God in your life? Bakit hindi mo mabitawan ng mga bagay-bagay? Ang pinakamahirap bitawan sa buong mundo, pera. Ayan yung pinakamahirap. Kaya the Lord is training us na, ayan, kaya nga ang concept ng New Testament is stewardship. Lahat ng meron sa'yo, lahat ng pinagkatiwala sa'yo, lahat ng minamanage mo, pag-aari ng master. And then He will be auditing us in the long run. So, ayan. Okay. We will consume one night pag di-discuss natin ito kasi tinuturo ko sa lecture para ilang oras ko nile-lecture tong tithes. Parang ganun. Okay, and ano pa? May tanong tayo doon bago tayo umusad. Medyo nakakagulo ng isip. Sumagad na pala to. Part 3 na 'yon. Malakay. Si Malakay, hindi lang siya bumanat sa Israel. Kasi ito, yung message ng Panginoon talagang pag-iskuran mo sana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7. 7-0. 7-0 ang score So parang the wages of sin is death. Parang pag tinimbang kayo yan, kulang talaga. But kay Malakay, in spite sa guilty ang Israel, he delivered a message of hope. Nakikita natin dito sa chapter 4. Usad tayo sa chapter 4 verse 5 and 6.
See, I will send the prophet Elijah to you before that great and dreadful day of the Lord comes. He will turn the hearts of the parents to their children and the hearts of the children to their parents, or else I will come and strike the land with a total destruction. So that the Lord through Malachi is talking about a certain hope in the future. Na may makikita ka pa rin na hope. Itong kagandahan ng mga prophets eh. Buti dito, hindi nagbitaw ang Panginoon ng kwan eh. Nakakatakot sa kanila. Pero of course, nabanggit yung the day of the Lord. The day of the Lord. The dreadful day of the Lord, yan yung hinihintay natin. Pasalamat lang tayo, in our view as Pentecostals, mararapture tayo before yung araw na yan. But yan yung pinakamatinding, lahat ng nakita ng Israel nun, mas matindi raw to eh. Pinakamatinding dadanasin ng mundo. But in our view, the Lord will pick us up, meet us in the air bago mangyari yung mga bagay-bagay na yan. Okay? So, ayan. May revelation kay Malachi na i-restore niya ang Israel. Kikita mo yung restoration. He will restore the hearts of the father and the children. May maganda na nakikita si Malachi in the future of Israel. So, there's still hope. There is still hope. Naghihintay sila na mangyari ito. And ito, nakita rin ni Malachi yung pagbabalik ni Elijah. So, I think this is the spirit of Elijah. The anointing of Elijah, not literal Elijah. Kasi sasabi nila, literal ito kasi hindi raw namatay si Elijah. And itinutukoy nila rito is most likely it is John the Baptist. John the Baptist. To turn the hearts of the children to their fathers and the hearts of the fathers to their children. Bakit ganyan ang sinasabi? Ang nangyari sa Israel, yung unang commandment para sa tao, ano yung unang commandment para sa tao? Love the, honor thy father and thy mother. Karaniwan sa tao kasi nag-aaway itong dalawang generation. Magkakaiba ang prinsipyo ng dalawang generation. And I think yan yung nangyayari sa panahon nila na matindi. Pero dadali ng Panginoon yung panahon na magkakasundo itong dalawa. Magkakasundo ang dalawa. And ituturo niya ito na may pagpapakumbabaan. I think ang fulfillment nito nararanasan na natin. Because nararanasan natin yung fruits of the Spirit, love, joy, peace, patience, and tinuturo rin ni Paul na we honor our parents, and then parents do not exasperate your children. And in the practice of that Spirit, pag nade-develop natin yung, or nagpapasakop tayo sa Holy Spirit, na-express natin ang love, joy, peace, ang parents, children, nare-restore yan. But introductory lang yan sa church, but darating yung panahon na i-restore ng Panginoon yan. So, it is shown sa kanila. It's shown sa kanila. Okay? So, yan yung overview ng Book of Malachi from the perspective of Pastor Bill Scheidler. So, marami tayong matututunan dito. Marami tayong matututunan na mga naglilingkod sa Panginoon. Isa na siguro dito. Let us lead with integrity in worship. Tayo naglilingkod sa church. Let us lead with integrity. Ni-rebuke ni Malachi ang mga priest. In defective, bantayan natin ito na hindi mangyari sa church natin na pwede na yan. Pwede na yan. Kaya sinasabi nga nila, ito nagugustuhan ko sa perspective ng G12. Sa Panginoon, hindi pwede ang pwede na. Sabi nila. So, ayan. We always prepare our heart, bring the best offering unto the Lord. We always guide the congregation to bring a heart of worship sa Panginoon na hindi lang religiosity. The Lord is seeking for those who worship Him in spirit and in truth. May we
encourage the church. Kanina in the sermon na diniliver ko sa church, it is a call to build our life, building the temple, and we are the temple of the Holy Spirit. Yun yung gawin natin na we teach the church to... Kami kasi minsan naglalaro tayo ng simba-simbahan eh. Alam mo yun, nung mga bata tayo, naglalaro tayo ng bahay-bahayan, kunkundit. And minsan nangyayari sa church, simba-simbahan. Simba-simbahan. Kunwari, pag daydayaw, siya, kunwari, lifting holy hands to him. Kaya rebuke ni Paul kay lifting holy hands to him. And the same hands being lifted to the Lord to worship is the same hands striking his brother or his sister. So yun. How can we dito? Yung rebuke ni Malachi to the priest for allowing ito na mangyari. So, may we listen to Malachi na tayo mga leaders ng church, bantayan natin ito. So, tingnan natin na maturuan natin ang congregation the heartfelt worship, sincere worship, hindi hollow routines, mga ganon. Tayo mga ministers, leaders of the church, we model reverence for God, public man or private life. I-model natin yung reverence for God. So, bantayan natin na hindi ang church natin hindi nangyayaring parang transactional formality, parang naging palabas na lang lahat. Just like the times of the Pharisees. So, tingnan natin dito. Para hindi tayo balikan ni Malachi. Ano pa? Matututunan natin dito. Malachi confronted sin. Kinonfront niya itong 7 na sin nila ito. Ang church minsan hindi niya na-uphold yung standard of God. And si Paul, he always emphasize on this yung holiness of God. He always nagagalit sa church pag natotolerate ang mga bagay-bagay. And then even John, tuloy-tuloy sina Peter, they talk about this. Jesus himself in the book of Revelation, he rebukes the churches. So be very careful. So parang tingnan natin the standards of God and we uphold standards of God. Turo natin ang church na do not tolerate injustice and corruption. Kakatakot. Maraming church, pera-pera na rin lang ang usapan. So, negosyo ang church, bari-bari. O hindi sana tayo mapunta dyan. Kaya sa akin, takot ako dyan. Kaya sa CWC, hands off ako sa finances ng church. may finance committee dyan. May finance committee dyan. Kaya mag-usap dyan. Inabutan ko yung sistema nyong yan. Bahala kayo dyan. parang ganon. Kung pag nag-meeting ang deacons, I give my idea pero hindi ako nakikialam doon. Natatakot ako sa that those are seeds. And so tingnan natin 'yon. Si Malachi, he addressed it boldly. Sometimes it's uncomfortable, pero kung maisimpa, so dahil mo minsan, I think the Lord needs to give me that anointing, that holy anger pag siya kanya klase ti tao ang kukayat nga dati mo offend just jay. Ito nga ito isusurok ti humilitics iti ko. Sabi ko turo mo yung salita ng Panginoon.
Pag nagalit sila, magalit ka kay Pablo. Binasa ko lang yung sinulat niya. Magalit ka sa Panginoon. Siya ang dito. Hindi personalan ito. Kahit ako, sumasailalim ako sa batas na yan. Kahit ako, sumasailalim ako sa disiplinang yan. Sumasailalim ako sa standard na yan. So, hindi sa pangingibabaw ito. Lahat tayo magpasakop dito. So, parang ganun yung check natin yung ganun. So, matututunan natin. Parang kay Malakay, we pray that the Lord will give us boldness to rebuke sin. And then, ano pa? Faithfulness. Turo natin ang faithfulness sa covenant. Sa kanila, they have the covenant of Moses. We have the covenant of Christ. Be faithful to Christ. Gustong-gusto ko ngayong post ni Brother Will. Bago ka gumawa ng kasalanan, isipin mo ang paghihirap ng Panginoon. Gustong-gusto ko yung post mong yun, bro. Kasi yung sabi ko, kahit yung pag-iwas mo sa kasalanan, pagsambayan, alang-alang sa Panginoon, parang gano'n. So teach covenant faithfulness. Let us be faithful to our covenant with Christ. So, pinapatawad yan. Pero dugo ang kapalit niyan. Buhay ang binuhos yan. So parang ganon. In view of God's mercy, let us offer ourselves as a living sacrifice, holy and acceptable to Him. Okay, so ayan. Turo natin yung kahalagahan ng covenant. Ang pagtanggap natin sa Panginoon is a covenant. Magpasakop tayo sa Panginoon. Let Him be the Lord and Master of our life. So, ayan. Tingnan natin yung faithfulness. Faithfulness sa buhay ng bawat isa sa atin day to day. Ayan. Tingnan natin yung ang creative rin ni ang creative ni Malakay dito sa style niyang pagtuturo. Yung nagsulat siya na parang pinag-aaway niya, pinagsusumbat niya tong dalawa. Kaya minsan, kung ito, reflecting from Malakay, pag mabigat ang sermon, mag-storytell ka na lang. Kasi Malakay, storytelling yung ginagawa niya napansin ko kay Pastor Benny. Pag maraming kwento yung sermon niya, mabigat na sermon yan. Dinadaan niya sa mga parables, dinadaan niya sa mga nagpapatawa pero pag uwi mo duguan ka. Tawa ka lang tawa pero ang dami mo ng sugat sa puso, parang ganun. I think they master that art. Marami yung nababash tuloy doon sa Facebook yung direktang binabanatan. Minsan nakukuan ka kasi na holier than thou. Storytelling and lahat mag-reflect sa he used storytelling to rebuke sin. So, tingnan natin yung strategy niya sa pagtuturo. So, baka may matutunan tayo rito. May nagtanong, sinasabi mo bang ingratitude ako? Pag gumanon sila. Bakit? Sinabi ko bang ikaw yung nasa kwento? Masaktan ka ba? Parang gano'n. Hindi kong sinabing ikaw, guilty ka ba? Parang gano'n. Makakaiwas ka. Parang ang umaray na tamaan. Parang gano'n. Gano'n yung maganda yung strategy niya So let us be creative in delivering yung pag masakit, let us be gracious. Let us be gracious in our rebuke, parang gano'n. So, parang yung doktor, pikpikan na ka, sana ka tudukin. Ano pa? Stewardship. Generosity. Lahat may pagkatiwala sa atin. Tingnan natin yung Malakay. Tinuturo niya yung stewardship dito. Act of trust and worship, not legalism. So parang
Ang church, pumapasok tayo mismo minsan sa legalism eh. But it's even church leadership is stewardship. It's just a management na hindi mananagot kasi ako rito eh. So hindi batas na do or don't, parang ganun. But mananagot tayo rito. So parang it's an act of stewardship. Model generosity and transparency. So tingnan natin 'yon. Yun yung mga binabanatan ni Malakay dito. At panghuli siguro na matututunan natin kay Malakay, yung disillusion sila eh. Disillusion itong mga in what way have you loved us? In what way have we despised your name? In what way have we defiled you? In what way have we wearied you? In what way shall we return? In what way have we robbed you? In what way have we spoken against you? Disillusion eh. Parang akala mo ang tutuwid. Parang ang Panginoon pang mali. But in spite, ito yung message niya, in spite yung pag-attack ni Malakay doon sa disillusionment nila. Let's offer hope. Huwag kang mag-conclude sa rebuke. Mag-conclude ka. There is hope. We can humble ourselves. We can ask forgiveness. The Lord is willing to accept us. The Lord is willing to fix us. Parang ganun. So dito the prophet Malakay ended with a glimpse of hope na the Lord will fix us. Magpaayos lang tayo, parang ganun. The day of the Lord will come and He will turn the hearts of the father to the children. Ibig sabihin, aayusin niya tayo. Ano man itong kwan? Nabanatan ko man kayong mga ama or mga anak, parang gano'n. Aayusin niya tayo. So, let us always end with that message of hope, especially the hope of the Lord, in the Lord. So, yun. So, this is the book of Malakay. And we will be making a essay exam. And then isi-send ko rito regarding the overall of Old Testament. So yun, dun yung perspective. Overall. And then titingnan natin ang mga reflections natin. So that's the Old Testament. Ang gandang biyahe. It's been so long. Kailan ako nag-Old Testament survey? I think 2010 ang huli. 2008 yung survey ako rito, and then 2011 doon sa seminary. Pastor Imelda. Pastor, so nalpasin iti lesson tayo ti Bible survey. Opo, magkukan lang tayo yung exam lang na exam. Tapos pati yung systematic theology tapos na din. Hindi pa po 'yon. Tinatanong ko kay Pastor Rodel kung kasi yung manual natin nag-end siya doon sa Theology of God. Meron pa yung Theology of Angel kasi 3 theology raw 'yon eh. 3 theology. Pero natapos natin yung Theology of God. And may 2 topic pa doon. Pero dito yung systematic. See. Kasi okay, so 9 raw yung theologies. Halos 2 nang natapos natin. Opo. Paano yung New Testament, Pastor? Hindi na ba natin Yun ang isusunod, natin. Sige, Pastor. Kasi kasali siya sa kasali siya sa layman's course 'yon. Yung sa curriculum ng layman's course, kasali yung New Testament survey. And tingnan ko yung curriculum later. So another subject 'yun, New Testament, Pastor. Opo. Tingnan natin, mag-e-exam tayo, and then kailan tayo mag-umpisa ulit? Tuloy-tuloy? When, Pastor, so data layman's, di ba ang ano natin is layman's? Opo. Okay, Pastor. EJ to Hong Kong graduation.
Pwede EJ po. to Hong Kong graduation. Pwede So po. maamin to dagiti si Mali, umay dito yung Hong Kong graduar. Ano? O, di ba? Baka bigla ka nagatogin Paul. Lagot tayo dyan. Okay lang, pastor. No, umay Hindi, dyan lang. ang layman's may graduation doon sa ano yung nagmi-meetingan natin? 25, no? Magpapagraduate dito sa Bible School sa 25. May magra-graduate na 8 layman's and isang pastoral. So, and then nabanggit ko na rin sa meeting because nagugustuhan ko talaga yung trainers training ng Hong Kong. Sinasuggest ko rito, kailangan ko lang yung copy ng materials na i-introduce sa mga churches itong program na to. So parang magiging 3 level. So magiging 3 ladder. Trainers training to prepare them to be ministers inside the local church. Layman's minister to prepare them to become a pastor even though they are lay. So parang ganon. And then yung pastor, yung 3-year course kasi, that is the licensed minister. So, but may system naman doon na kwan. Yung, for example, the pastors there, under the supervision of Pastora Imelda, and matagal na rin kayo sa ministry, kaya kahit trainers training yung tinapos ninyo, sa tagal ninyo sa ministry, we evaluated that. Kaya naibigyan kayo ng layman's course. Layman's license. Now, sa layman's naman, kapag nagpastor kayo ng straight 5 years, and pag-aaralan ng magkakaroon ng pag-aaralan nila, makikita nila yung performance mo, may mga nag-evaluate yan. The board may grant tawag nito honorary license pastor. Ibig sabihin ang pinagkaiba lang ng layman's saka license pastor, parang driver's license yan. Yung driver's, yung student license, nagda-drive ka ng sasakyan pero dapat may professional na kasama ka. Parang ganon. So parang yung pastor, dapat may sumusubaybay na yung full-time pastor talaga. So for example, in Hong Kong, you are being supervised by Mother Imelda. So ayan, may tumitingin. Yung license naman, they can operate because the organization trusts your training, parang ganun. But in 5 years ministry, most likely Pastora Imelda will tatanungin si Pastora Imelda, may re-recommend mo ba to sa performance nila? Okay na to mga to. And they may grant you the licensed ministers. You can handle the church on your own. parang ganun. And then yung ordained minister is 10 years straight in the ministry under TGMI. Parang ganun yung kwanre. So, kailangan ng mga churches yung may mapupunta sana sa local church na training, and I really like the system in Hong Kong. So sinasuggest ko na may copy ka pastora ng materials dito? Adda pastor 1 2 3. Opo, pakopya nga ako kasi papakita ko sa mga kasamahan natin. Pastor. And then pastor. Adda kay ni Biberni di niya with ko. Opo, hingi ako ng kasi gagawa kami ng seminar regarding dito. And then of course, pag i-introduce natin sa district sa mga churches, we will introduce the program. Ise-seminar natin kung paano yung pagpapatakbo nito. Kasi papatakbuhin nila sa mga local church nila. So, yun yung and I think we can produce more workers. Kasi wala, tumingga na ang TGMI sa Ito yung problem sa TGMI. May mga pastors na 2 hinahawakan na church. You are so blessed in Hong Kong. May isang pastor dito, 1, 2, 3, may mga ganun pa na hinahawak na church. And
we need to strategize on how to create more workers. So pag may na-equip sa local church, may iiwanan yung pastor if pupunta siya sa, the Lord will call him to a new pioneering ministry, may babantay sa bahay. So for example, sa Hong Kong, maraming tagabantay. Umuwi si mother. So, ayan. We pray kasi talagang kami na nandito sa Bible School Ministry, we really see what the Lord saw. The harvest is plenty, but the laborers are few. Wala nang usad eh. Parang mine-maintain na natin, ang daming pwedeng i-pioneer, maraming gustong, sabi nila, dito rin sana pastor. Kaso wala tayong pastor eh. Nakakalungkot na kuwan. And let us pray na the Lord will send laborers. Buti si Brother Will. Pastor Will! Nakatusan. Nagkuhatam, nagsalsala. Wow. So wala nang tanong dito sa Malakay. Okay, awit mo kaya mga friend? Okay, so sa send ko yung exam inform Dennis. Kasi meron naman kayong notes kung magpa-multiple choice kami buklat lang. Essay. Okay. So, thank you ti Anos yung ako. Dumdungag ti Thank you, Pastor. Nagmayat. Tila sa Tarabiin. Thank you so much. Pastor. So, thank you ta dapat sumunod. Wala pa mo di kwa pastor. Continue la ta dito Wednesday ken Sunday pastor. Well, most likely pag magklase tayo sa Wednesday, balikan natin yung systematic theology, tapusin natin yon. And then mag-uusap-usap kami. Kinakausap ko si Pastor John kung pwede niyang i-host yung isang subject. Kasi natapos nila ng turo sa Ambagyo. Grabe yung sacrifice ni Juan. Ako, nandito lang ako sa kusina, si Pastor John, saka si Pastor Odel. Ambagyo. Ilang beses kaya na-class motor. So, but they have 8 fruits that graduate sa 25. So maraming salamat and sige ma'am, manalangin nga tayo and thank the Lord for hallelujah. Maraming salamat Lord sa kabutihan mo sa amin. Sa pag-aaral namin sa Old Testament Lord, ang dami naming natutunan Lord na reflection. Really Lord, salvation is not dependent on us. We are saved because are gracious. At maraming salamat Lord sa napakalalim mong grace sa amin. Napakaraming second chances. Napakaraming kabutihan mo sa amin Lord. Tulungan mo kami Lord na in every stages ng aming buhay, umaayos kami ng umaayos at gagamitin mo kami Lord sa kahit anong paraan Lord na magliwanag sa kinaroroonan namin. Gamitin mo, Lord, ang mga kaalamang ito, Lord, na natutunan namin. Hindi man namin matandaan lahat, Lord, but we thank you, we trust you, Holy Spirit. You will guide us into all truths. Ikaw ang magre-remind sa amin ng mga bagay-bagay na ito pag gamitin mo kami sa anumang sitwasyon, Lord. Pag nag-preach kami or kahit sa anong sitwasyon na may kausap kami, ipaalala mo ang mga bagay-bagay na napag-aralan namin dito. Bless mo ang bawat isa dito, Lord. Maraming salamat sa willingness, Lord, ng bawat isa, Lord, na intindihin or unawain ka, Lord, at ang ginagawa mo sa mundo. And
Lord, i-develop mo sa amin, Lord, ang pagmamahal to embrace what you are doing in this world and to be voluntarily to be a part of your program, O God. Salamat, Lord. Itong iniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kape. Amen. Amen.